Kaya pala galit mga kababayan, itong mga DDS kay Vico Soto. Kasi nga po, ayon sa survey ng Tanggere to ay halos pumantay na po si Sara Duterte at Vico Soto sa kanilang percent. Si Sara, 36, si Vico, 35%. Kaya binabakbakan ngayon ng binabakbakan itong si Vico Soto ng mga DDS. Lalong-lalo na, ito na mga babayan lalo na dahil ang kanyang tito na si Tito Senador Tito Soto ay nagpapanukala na dapat daw gawin 35 years old imbes na 40 ang magiging ang pwede tumakbo sa pagka-presidente. Isa-isahin natin mga babae. Yung batas na yan na 35 years old na pwede na tumakbo sa pagka-presidente. Pabor ako dyan. Bakit? Kasi kung maghihintay pa tayo ng 40, di ba? Wala talaga magiging bata na presidente. At sasamantalahin po yan ng mga matatanda. Ang bata po, mga babae, halimbawa, yan, bigyan ko na kayo ng example na pwede maging presidente ng mga bata, na mga sikat. Nariyan yung mga anak ng mga Marcos. Po pwede yan. Kaya dapat, pabor dapat ang administrasyon dito. Para matapos na yung kalokohan ng mga korupsyon na ito. Diba? Tapos, Vico Soto, yan, pwede yan mababayan. At yung mga, kahit sino pa mga babayan na pwede tumakbo na mga bata, ay talagang dapat palitan na. Palitan na. Halimbawa, matapos ang presidente natin. Palitan na dapat ng mga bata yan. Wag na si BP Sara, wag na yung mga matatanda na yan. Wala na, veterano na sila sa veterano na sila sa paggawa ng kalokohan mga kababayan. Kaya hindi na talaga pupwede sila sa totoo lang. Di ba? Ang presidente ay ginagawa ang lahat para sa atin. Tapos yung mga iba naman dyan, di ba? Iniisip kung paano na naman magnakaw. Mabuti, okay naman sana ang Duterte. Ang problema lang sa kanila, yung sana. Diba? Ang problema sa kanila, mukhang sa kanila nagsumula ang matinding korupsyon mga kababayan. Magmula sa pagkonsente ng mga magnanakaw. Diba? Nung panahon ni Digong, tapos sa mga patayan, lahat po mga kababayan ay ginamit po nila nung panahon. Tapos, pagdating naman dito sa anak na vice president, tingnan mo naman ang ginagawa nila. Sa palagay nyo ba, nagtatrabaho pa sila? Hindi na. Hindi na po sila nagtatrabaho sa palagay ko mga babayan. Kasi puro na lang sila bakasyon. Diba? Pero tuloy-tuloy ang sweldo ng mga yan. Ito pa. Yung kanyang issue dyan sa confidential funds. Diba hanggang ngayon? 3 taon na hanggang ngayon hindi pa napapaliwanag kung saan napunta yan. Kailan ang tamang panahon? Kung hindi na siya makakatakbo, sa kanya isisiwalat? Ibig sabihin, kung hindi na siya makakatakbo, sa kanya isisiwalat yun. Huli na. Paano pa natin ma-aksyonan ang mga problema na yan na isasiwalat mo kung huli na dahil hindi ka na makakatakbo pa? Halimbawa, ma-impeach ka. Ganun lang yung kasimple. Okay. Balik tayo dito sa topic natin mga kababayan. Kung bakit galit na galit
itong sila, itong mga DDS kay Vico Soto. Papakita ko lang sa inyo itong bagong survey mga babayan ng Tangere. Ito po, nakalagay kasi dito mga kababayan, no, sa bagong survey ng, nakalagay dito, 2028 Presidential Preferential Survey. Session natin Ayan. Kita nyo? Ayan Ang nangunguna dito, nakakuha po dito si Vice President Sara ng 36%. At sinundan po siya mga kababayan ni Vico Soto. Nakakuha po si Vico Soto mga babayan ng 34%. Talagang dikit na tikit si Vico Soto. Samantala, dati hindi naman ito sinasama sa survey. Diba? Pero magtataka ka ngayon, bigla po siyang lumagpas dito kila Lene Robredo, kila Rapi Tulfo, kila Chis Escudero, wala. Alright? Ngayon, si Vico Soto na po mga kababayan ang pantapat dito kay Vice President Sara. Kung sakasakali hindi po ito makukulong at hindi po ito mai-impeach. Kung kapag nagtuloy-tuloy po ito, halimbawa, kasi si Vico Soto sa 28, 39 pa lang siya Halimbawa, maipasa itong gagawing batas ni Senador Tito Soto na ibaba sa 35 years old ang pwede tumakbo sa pagka-presidente. May pag-asa po ito si Vico Soto na makasali sa 2028. At kapag nangyari yan, iyak lalo ang mga DDS dito. Sobrang dami po ang sumusuporta mga kababayan dito kay Vico Soto kaysa kay Vice President Sara. Partida, hindi pa po yan pwede tumakbo. Paano kung pwede na ito tumakbo? Si Lene Robredo, hindi po umaangat mga kababayan, no? Hanggang 10% pa rin. Bumaba pa nga siya kasi dati 13% nung unang nung nakarambuan. Si Rapi Tulfo bumaba rin. 10% ngayon 6% na lang. Undecided 6%, mas marami pa yung undecided kaysa dito kila Escudero. Mabuti pa si Martin Romualdez ay nakakuha po ito ng 3%. Risa, 2%. Tumaas na po si Risa mga kababayan. Dati 1% lang to. Escudero, 1%. Robin Padilla, 1%. Others, 1%. Diba? Ibig sabihin, itong undecided na to, pwede pa po ito na 6%, pwede pa po ito mapunta dito kay Vico Soto. Kapag nangyari po yan mga babayan, ay panalo na si Vico Soto. Papatak po ito ng 40% na siya at si VP Sara ay 36% pa rin. Alam mo pinagkaiba dito sa dalawa, kay Vico Soto at saka Sara Duterte, ay si Sara napakarami pong issue sa kanya about sa kanyang pamumuno ngayon bilang Vice President. Si Vico Soto, wala. Yan yung pinagkaiba. Si Sara may pending na parang impeachment, maraming kaso. Si Vico Soto naman, wala na naman. Si Sara, medyo may edad na. Si Vico Soto, bata pa. Laki na pag nagkaiba mga kababayan. Si VP Sara ay hindi natatrabaho. Si Vico Soto, panitrabaho. Ang Davao, ang lungsod ng Davao, binabaha kahit walang ulan. Ang Pasig, hindi po binabaha. Yan yung pinagkaiba mga kababayan. Ang mga taga-Pasig, ang ganda na ng buhay nila doon. Ang taga Davao, daming squatter.
Ayan po ang pinagkaiba mga kababayan. Pagdating naman sa corruption, si BP Sara may bahid. Si Vico Soto wala. Ha? Kaya kung maglalaban si Vico Soto at itong si BP Sara sa 2028, kahit hindi ma-impeach si Sara, kahit hindi nyo yan ipakulong, talo na ito. Wala na ito kapalag-palag dito kay Vico Soto. Kaya abangan natin ang mga mangyayari dyan mga kababayan ha. Siyempre, para makita ninyo ang mga live natin at upload. Subscribe na po tayo. At mag-share, mag-like. Dahil libre naman po ito. Para pag live ko, pasok agad sa notification nyo. I-click yung notification bell. Tapos click yung all. Yeah? Sana all. Yeah? Alright mga babayan. Salamat. Mabuhay ang bagong Pilipinas.